Nakarating na nga ang ating bida sa Royal Capital at dito ay pinuntahan niya sila Zhongyang upang kausapin. Agad nga ding sinabi ni Xiaoya na nasa Royal Capital na daw sila ngayon, sabay tanong kung nasaan na si Lu Shu na commander ng Wu Wei Army, habang itong si Zhongyang naman ay sinabi na magbabayad na siya ng 4 million, para sa kanilang naging usapan. Sinabi naman ng ating bida kay Xiaoya na mayroon pa siyang kailangan asikasuhin ngayong araw, kaya bukas na siya tutulong sa paghahanap kay Lu Shu. Sabay sabi kay Zhongyang na bukod sa 4 million ay nangako din ito na tutuparin niya ang isang kondisyon na nais ng ating bida, at sinabi nga niya na nais niyang ipagpalit ang kanyang pera sa kalakal, at ito nga ay spiritual armor at spiritual tools. Walang problema wika naman ni Zhongyang dahil madali lang daw itong magagawa ng kanyang pamilya, pero ang ibig sabihin nga daw ng ating bida ay lahat ng pera na meron siya, at hindi nga lang daw ang 4 million na ibabayad nito sa kanya. Agad na ding tumalikod si Shu, at sinabi na ngayon pa lang ay isipin na ni Zhongyang kung paano niya matutupad ang pangako at usapan nila. Itong si Zhongyang naman ay tila umano masama ang pakiramdam sa bagay na ito, habang iniisip kung ilang milyon daw kaya ang pera ni Liulo. Sa pagtalikod nga ng ating bida ay iniisip nito na nag-uumpisa pa lang ang lahat, may mas malalaking surprise pa nga daw siya na naghihintay sa kanila, at excited na umano si Shu na makita ang reaksyon nila kalaunan. Naging bato na nga lang si Zhongyang, kaya naman agad siyang nilapitan ni Xiaoya at sinabi na nakaalis na si Liulo. Sinabi nga din ito na hindi sila patungo sa direksyon ng Sword Pavilion, kaya malamang umano sa papunta sila kay Commander Lu Shu. At ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sinabi nito na hindi kailangang mag-alala ni Xiaoya, dahil inutusan na daw niya ang mga alipin ng kanilang pamilya, upang sundan si Liulo kaya naman siguradong mahahanap nila si Lu Shu ngayong araw. Samantala habang patuloy nga sa paglalakad sa lugar ang ating bida at kanyang kapatid, ay mayroong mga nakasunod at nagmamasid sa kanila. Ito nga ay si Xiaoya na napapatanong kung ano ang ginagawa ng ating bida, ayon nga daw sa mga alipin ay pinuntahan nila ang lahat ng pasugalan, pero ang nakakapagtaka umano ay bigla-bigla na lang nawawala at nagpapakita ang mga ito. Ilang sandali pa ay nagtungo sila sa isang malaking bahay at mukhang kakatok na nga daw ang ating bida. Kaya naman iniisip nila Zhongyang na malamang sa dito umano nakatira si Lu Shu. Hanggang sa ilang sandali pa pagpasok ng ating bida, ay sinabi nila Zhongyang na malamang daw na ang maskuladong lalaking ito si Lu Shu, mukha siyang isang sundalo wika pa nga nila kaya tiyak na siya na daw ang commander ng Wu Wei Army. Pero ang hindi nila alam ay tinatanong lang ng lalaking ito kung sino umano ang ating bida, na bigla na lang pumasok sa kanilang bahay. At bago pa nga ito matapos sa kanyang pagsasalita ay napansin niya ang isang pag-atake, na mabilis naman niyang hinaranggan ng kanyang espada. Sunod ay lumapag naman sila Zhongyang na masyado ang tawa, at tinatanong kung naibigan daw ba ni Lu Shu ang kanilang surprise sa kanya, pero tinanong lang naman ng lalaking ito kung sino sila, at sinabi nga niya na hindi siya si Lu Shu. Gayunpaman ay agad namang sumugod sila Zhongyang, at alam nga daw nila na hindi talaga aaminin nito na siya si Lu Shu. Naglunsad nga ng sunod-sunod na atake si Zhongyang sa lalaki, pero nadedepensahan naman nito ang mga atake ni Zhongyang, at bigla nga din siyang tumalon upang maiwasan ang iba pang pag-atake ni Zhongyang. At habang nasa ering nga siya ay nagulat na lang ito, dahil mabilis na nagtungo si Zhongyang at Chuan sa kanyang likuran, at dito nga ay binigyan siya ng tag isang sipa sa likuran, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Matapos nga nito ay pinipilit pa din niyang makatayo. Pero muli ay napansin nito ang pagsugod ng isa na namang Stage 1 cultivator, ito ay walang iba kundi si Xiaoya na nagbabaga sa galit ang mga mata, habang hawak ang kanyang latego. Sa pag-atake nga ni Xiaoya ay tumulo na lang ang luha ng lalaking ito, habang tinatanong kung bakit at damanak na nga ang kanyang mga dugo. Ilang sandali pa ang nakalipas matapos nila itong mapabagsak, ay agad na lumapit si Zhongyang sa ating bida. Dito ay sinabi niya na nahanap nila si Lu Shu nang wala umano ang tulong ng ating bida, kaya naman hindi niya babayaran ang serbisyo nito. Sinabi nga din ni Zhongyang na hindi na niya tatanungin kung bakit palihim itong nakipagkita kay Lu Shu, dahil ang importante lang umano ngayon ay nakabawi na sila, at nagawa na nila ang nais nila kay Lu Shu. Pero pagbangon naman ng lalaki ay sinabi nito na mukhang nasisiraan na sila ng ulo, hindi ako si Lu Shu wika nga nito. Sabay nagpakilala bilang si Ding Qiesoi mula sa Guangan Army ng Celestial Emperor na si Yu Fuyao, mula sa norte. At dahil nga sa badge o plate na pinakita nito ay napamura na lang sila, sinabi nga din ni Xiaoya na nagmula nga sa Guangan Army ang taong ito, kaya maling tao na naman daw ang kanilang inatake.
Hindi naman makapaniwala si Zhongyang at kung hindi nga daw siya si Lu Shu, ay bakit umano nagtungo dito ang ating bida at tinanong nga din ito kung magkakilala ba sila ng ating bida, pero hindi nga daw ayon kay Shu. Ilang sandali pa ay naisip ni Zhongyang na hindi na umano na surprise si Liulu matapos silang makita, kaya iniisip din ito na malamang sa sinadya silang dalhin ito dito, at malamang din umano na alam niyang aatakehin nila ito. Pero bakit daw kaya ito gagawin ni Liulu? Dahil hindi naman siya kasali sa selection ng Sword Pavilion. Hanggang sa bigla nitong ma-realize na mayroong posibilidad na kasali siya sa selection, at kung totoo nga daw ito, ay siguradong pinaglalaroan na sila ng ating bida nung simula pa lang. Agad nga niyang tinanong si Shu kung nagmula siya sa Nangang, at uuwi ka ng ating bida, muli tinanong nito kung nais niya ng armor at uuwi ka ulit ng ating bida. Kaya naman sinabi ni Zhongyang na maging si Songbo ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makita ang commander ng Wuwei Army, pero sinabi nga daw nito na nakita na niya ang commander ng Wuwei Army. At isang malaking oo na naman ang sagot sa kanya ni Shu, sabay sabi na tama ang duda niya, dahil siya nga umano si Lu Shu ang commander ng Wuwei Army. Sunod-sunod nga ang bigay nila ng negative points matapos itong magpakilala, kung saan ay nabitawan na lang din nila ang kanilang mga sandata. Nanginginig na nga lang din sila sa galit at umiiyak ng dugo, habang sinasabi na simula pa lang ay nagsisinungaling na ang ating bida sa kanila. Tinawag nga din nila itong demonyo, kasabay ng pagbibigay nila ng sunod-sunod na negative points sa ating bida. Ilang sandali pa nga ay diniklara na ni Ding Qiaosoy ang pag-address niya sa selection ng Sword Pavilion, kung saan ay agad namang kumalat ang balita patungkol dito, at sinasabi nga nila na dahil sa pambubugbog ng mga estudyante ng Imperial Army kaya siya umatras. Agad ngang pananghinaan ng loob ang mga Suga Rule, na wala nang nagawa kundi humagulgol, dahil pinusta nga daw nila ang lahat ng kanilang pera kay Ding Qiaosoy. Natutuwa naman si Shu sa kanyang nasasaksihan, at hindi nga daw niya lubos akalain na matapos lamang ang isang araw, ay kakalat na agad sa buong royal capital ang pangyayari. Agad nga din niyang inutusan si Yi Chen upang kolektahin ang napanalunan nila sa sugal, kung saan pag-alis naman nito, ay sinabi ni Xiaoyan na minaliit niya ang ating bida. Alam nga daw niya na mukha itong pera, pero hindi daw niya lubos akalain na gagamiting pa ni Shu ang sarili niya, para lang sa pera. Habang itong si Zhongyang naman ay hindi makapaniwala sa pag-arte umano ni Shu, kung hindi nga lang din daw niya ito nakasama ng matagal, ay hindi siya maniniwala na ang tulad ng ating bida ay magiging commander ng isang malakas na hukbo. Tama na salita wika naman ni Shu, sabay sabi na kailangan na niyang magbayad ngayon, sinisingil nga niya ito ng 3 milyon pa umano. At sila na din daw ang magbayad sa kanilang kinain. Walang problema wika naman nito, sabay sabi na ituring na lang ni Shu na welcome banquet niya ito para sa ating bida, sinabi nga din niya na kalimutan na nila ang samaan ng loob, sabay sabi na bukas ipapadala niya ang kanyang balanse. Agad na nga din siyang nagpaalam, pero itong si Xiaoya ay hindi naman daw papayag na ganun-ganun na lang lahat ng yon, sabay sabi kay Zhongyang na huwag siyang hilain nito. At pag-alis nga nila Zhongyang ay agad na tumulo ang laway ng ating bida, habang sinasabi na kailangan na nilang tignan kung magkano ang naging panalo nila, matapos mag-quit si Ding Qiaosoy sa selection. Samantala pagsapit naman ng gabi, ay tinatanong ng lalaking ito kung ano na ang balita, at kamusta na ang ibang gambling house dito sa Royal Capital, at sinabi nga ng kanyang tauhan na pare-parehas umano ang sitwasyon nila ngayon. Kung saan may 3 tao umano na nagtungo sa pasugalan nila, at pumusta ng malaki at sinabi na matatanggal si Ding Qiaosoy. Matapos nga daw mag-quit si Ding Qiaosoy ay nagtungo ang isa sa mga ito sa sugalan nila, upang kolektahin ang kanilang napanalunan na pera. Bigla ngang naiyak ang isang lalaki na ito at sinabi na malaki umano ang nawala sa kanila, dahil katumbas umano ng kalahating taon nilang kita ang napanalunan ng mga taong yun, at ang problema nga daw ay wala na silang pangbayad sa iba pang mga customers nila. Agad namang tinanong ng lalaki kung nalaman na ba nila kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, at sinabi nga ng kanyang tauhan na hindi pa daw. Ayon nga din dito ay mga stage 1 cultivator daw sila, at may patakaran nga daw sa lahat ng pasugalan na hindi nila pwedeng sisihin o habulin ang mga stage 1 cultivator pagdating sa ganitong bagay. Kaya naman sinabi na lang ng lalaking ito na masama umano ang kutob niya sa bagay na ito, dahil pakiramdam nga daw niya ay nandito na sa Royal Capital si Lu Shu. Agad namang tinanong ng kanyang tauhan kung ang ibig bang sabihin nito ay kay Lu Shu napunta ang kanilang pera. At nanginginig nga ang lalaki habang sinasabi na ganun na nga, sinabi nga din ito na malamang sa ginagawa ni Lu Shu ang bagay na ito, dahil nilagay nila ang pangalan niya sa unahan ng listahan para maging target siya ng lahat.
Ano na ang gagawin natin, tanong naman ng kanyang tauhan, at sinabi nga din ito na kakarating pa lang ni Lucio sa Royal Capital, pero malaki na ang naging lugi nila. Kung magpapatuloy nga daw ito ay siguradong tatalo na lang din sila sa ilog, upang lunurin ang kanilang sarili tulad ng mga sogarol nung nakaraan. Sinabi naman ng lalaki na ipagbibigay alam muna niya ang bagay na ito sa kanilang big boss, sabay utos sa kanyang mga tauhan na hanapin ang ating bida at sabihin na, lahat ay mapag-uusapan naman. Kaya sana daw ay bigyan sila ng oras para makapagbayad, o gawing installment ang pagbabayad sa ating bida. Samantala sa tinutuluyan naman ng ating bida, ay pinipilit niya si Xiaoyu na kumain ng mga abyss fruit, pero ayaw naman itong kainin ni Xiaoyu dahil masama nga daw ang lasa nito, dahilan upang mapatanong na lang ang ating bida kung paano niya ito mauubos. Bigla lang naman sinabi ni Xiaoyu na ngayong nagagamit niya na ulit ang Mountain and River Seal, ay pwede daw nilang palitan ang mga sandata ng sundalo nila. Sinabi nga din niya na hindi naman ganun kadami ang sundalo nila, kaya mabibigyan daw nila ng espada ang lahat ng mga ito. Pwede naman, wika ni Shu, yun nga lang daw ay mga fake naman ang mga espada na nanakaw niya at mabababa nga daw ang kalidad ng mga yun, sabay tanong kung bakit hindi na lang ang trident ang ibigay nila, dahil mayroon pa naman daw mahigit 10,000 trident ang ating bida. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na hindi yun magandang idea. Kung bibigyan nga daw nila ng magandang sandata ang mga sundalo ngayon ay tiyak na aasa na lang sila sa lakas nito. Kaya mas mainam umanong ibigay nila ang mga trident pag lalo pang lumakas ang kanilang mga sundalo. At kung nais nga din daw magbenta ng spiritual weapon ng ating bida, ay mas mainam kung konti-konti muna ang paglabas niya sa mga ito, para hindi bumagsak ang presyo ng spiritual tools dito sa Luniverse. Kaya naman naisip ni Shu na nagmature na umano ang kanyang kapatid. Dahil kinukonsidera na nito ang mga bagay-bagay, iniisip nga din niya na pinagsisikapang gawin ni Xiaoyu ang lahat para matulungan siya sa kanyang mga pasanin, at para na din matupad ang lahat ng kanyang plano. Bigla namang tinanong ni Xiaoyu kung gaano kadaming abyss fruit daw ba ang tinatago ng ating bida, at kung ano daw ang mangyayari pag naubos niya ang lahat ng ito. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi niya alam kung ilang prutas pa ang meron siya. Basta ang alam lang daw niya ay sapat na ang prutas na ito para mapagliwanag ang pang-5 bituin sa 5th nebula niya. Pero plano nga daw ng ating bida na tumigil muna sa pang-7 bituin ng 4th nebula, dahil sigurado umanong magkakaroon na naman ng echo of force pag nagbukas ang pang-5 nebula, at ayaw naman daw niyang makuha nila ang atensyon ng mas marami pang tao at cultivator. Tama, wika naman ni Xiaoyu, dahil ayon nga sa kanya ay hindi daw ligtas na lugar ang Royal Capital, sabay sabi na makakapaghintay naman ang pag-level up. Sakto namang dumating si Yi Chen at sinabi nga niya na nakolekta na daw niya ang lahat ng pera, bukod dito ay alam na daw niya kung nasaan ang mga stage 2 cultivators na pinapahanap ng ating bida. Kaya naman agad na tinago ni Shu ang mga abyss fruits, at sinabi nga niya na kailangan nilang bisitahin ang mga stage 2 cultivators na tinutukoy ni Yi Chen, dahil malaking parte umano sa kanyang plano ang gagampanan ng mga ito. Tinanong naman ni Yi Chen kung anong plano ang tinutukoy ng ating bida, at sinabi nga ni Shu na nais niyang makipagkaibigan at makipagtulungan sa mga ito, upang tanggalin o matanggal ang mga stage 1 cultivator sa selection. Sinabi nga ni Shu na kahit nasa unahan siya ng listahan, ay marami pa rin sa mga tao ang iniisip na isa lamang siyang stage 2 cultivator. At ang ibig sabihin nga daw nito ay nabibilang siya sa grupo ng mga stage 2 cultivator na kasali sa selection, at kapag nakapagbigay siya ng magandang kondisyon, ay tiyak umanong susuportahan ng mga ito ang plano niya. Nakuha pa nga nitong magyabang matapos siyang per-in ni Yi Chen, pero natatawa lang naman itong si Xiaoyu sa likuran, dahil wala nga siyang tiwala na gagana ang plano ng kanyang kuya. Samantala makalipas nga ang ilang sandali ay nagtungo sa isang lugar sa Royal Capital ang ating bida, at dito ay agad na sinabi ng isang lalaki na ikaw si Lucio ang commander ng Wui Army, diba? Sabay tanong kung ano ang nais sa kanya ng ating bida. Dito ay sinabi ni Shu na alam nila kung gaano kapanganib ang selection ng Sword Pavilion, alam nga din daw ng ating bida na bumuo ang lalaking ito ng grupo upang kalabanin ang mga stage 1 cultivator, at sinabi nga ni Shu na nais niyang maging parte ng grupong ito, dahil isa din siyang stage 2 cultivator. Pero sinabi naman ng lalaki na hindi siya maloloko ng ating bida, dahil sinabi nga daw ng young master ng Sun family na si Zhongyang, na isa na ding stage 1 cultivator ngayon ang ating bida. Kaya naman masyado ang inis nito, dahil sa unang subok pa lang daw niya ay sablay na agad ang kanyang plano, hindi na nga daw siya magtataka kung bakit ganun ang mukha ni Zhongyang nang umalis siya sa restaurant, dahil plano na pala nitong makapaghiganti.
Ilang sandali pa ang nakalipas ay tinanong ni Shu kung naniniwala ba talaga ang lalaking ito sa mga sinabi ni Zhongyang. At sinabi nga nito na walang dahilan upang hindi siya maniwala kay Zhongyang, bukod dito ay wala din daw dahilan si Zhongyang upang magsinungaling ito sa kanya. Kaya naman bigla siyang inatake ng ating bida, habang sinasabi na alam mo na palang stage 1 ako, bakit ang lakas pa din ng loob mo na maging bastos sa pakikipag-usap sa akin? Hindi naman makapaniwala ang lalaki na madali umanong maiinis ang ating bida, kaya naman ngayon ay kailangan daw niyang makatakbo, pero inatake at binutis naman ni Shu ang kanyang mga binti. At habang napapatanong nga ang lalaki sa kung anong pag-atake ang ginawa ng ating bida, ay agad na itong nagtungo sa kanyang likuran, at nakatikim nga siya ng isang malakas na suntok mula kay Shu. Napalundag nga sa gulat ang askal na ito nang siya ay bumagsak, agad na ding naupo sa kanyang likuran ang ating bida, at dito ay sinabi nito na kailangan niyang pagbayaran ang pagsira niya sa plano ng ating bida. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko at ipahiya ako sa harap ng aking kapatid, wika pa nga ni Shu, at habang binubugbog nga niya ito, ay sinabi pa ng ating bida na harapin niya ang kanyang kaparusahan, at magbigay siya ng pera. Masyado naman ang pagmamakaawa ng lalaki na tumigil na ang ating bida, at kung nais nga daw niya ng pera, ay ibibigay niya ang lahat ng meron siya. Habang itong si Yi Chen naman ay iniisip kung ganito na daw ba talaga ang labanan ng mga cultivator, at kung bakit daw kaya nasali ang pera sa laban nila. At ilang sandali pa nga ay nagsisisigaw na ang lalaki at sinabi na hindi na siya sasali sa selection, basta tigilan na nito ang pagbagbag sa kanya, habang ang askal namang ito ay napapatanong sa kung bakit daw sila nagsisigawan sa kalagitnaan ng gabi. Samantala kinabukasan naman ay tinanong ni Xiaoyu kung kamusta ang lakad nila, at kung gumana daw ba ang plano ng ating bida. Napakamot na lang naman sa ulo itong si Yi Chen habang sinasabi na sablay ang plano ni Shu, sinabi nga nito na pinaalam na ni Zhongyang sa lahat na isa ng stage 1 cultivator ang ating bida, kaya naman daw binugbog na lang niya ang mga pinuntahan nila, at pagkatapos ay agad na din silang umuwi. Bigla nga ding tinanong ni Yi Chen kung may initin daw ba talaga ang ulo ng ating bida, sinabi nga din niya na hindi na daw nakalaban ang binugbog ni Shu, ngunit hinihingian pa niya ito ng pera. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na mayroong special na kapangyarihan si Shu, kaya naman tinatanong nito kung ano daw ang special na kapangyarihan ng ating bida, at kung ano ang koneksyon nito sa kanyang katanungan. At sinabi nga ni Xiaoyu na ang special na kapangyarihan ni Shu, ay pahirapan ang kanyang mga biktima hanggang pagsisihan nila ang pagsira sa plano ng ating bida. Narinig naman ni Shu ang mga sinabi ni Xiaoyu kaya agad niyang binukas ang pintuan, at dito ay tinatanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Xiaoyu. Sinabi nga din niya na walang kinalaman ang bagay na ito sa abilidad niyang gumawa ng plano, dahil balang araw umano ay gagana din ang mga plano niya. Gayunpaman ay lalo lang naman siyang inasar nito, sabay tanong kung nais ba niya ng joke, at sinabi nga nito na lahat ng plano niya ay gumagana. Dahilan upang maiyak ang ating bida, napapatanong na nga lang din siya kung bakit kailangan niyang mapahiya ng ganito, at sigurado umanong wala ng rerespeto sa kanya pag nagpatuloy pa ito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na napag-isipan na niya ang lahat kagabi, at sa totoo nga lang daw ay hindi naman niya kailangan ng mga stage 2 cultivator, dahil mayroon naman daw siyang sapat na lakas. At dahil napag-usapan na ang lakas, ay sinabi ni Xiaoyu na naramdaman niyang tumaas ang kanyang kapangyarihan matapos siyang magising, sabay tanong kung kinain ba ng ating bida ang mga prutas kagabi. Agad na din niyang binaba ang kanyang kape, at tinanong ang ating bida kung saan umano nang galing ang mga abyss fruit. Hindi naman makasagot si Shu sa tanong ni Xiaoyu, at iniisip na niya na masyado siyang madaming nakain kagabi, kaya umano nagdududa na naman sa kanya ang kanyang kapatid. Habang si Xiaoyu naman ay iniisip na sigurado umanong madaming nakain na prutas si Shu, at dahil nga daw sa dami nito ay halos magliwanag na ang lahat ng bituin sa kanyang fourth nebula. Pero ang alam nga daw niya ay restricted ang cultivation ng ating bida dati, kaya napapaisip din siya sa kung saan ito nakukuha o nakuha ang mga abyss fruit. Bigla namang sumingit itong si Yi Chen, tinanong nga niya kung babaguhin ba ng ating bida ang kanyang plano, kaya naman mabilis na nagtungo sa kanyang likuran si Shu. Habang sinasabi na ngayon ay alam na ng lahat na isa siyang stage 1 cultivator, kaya naman daw makikipagtulungan na lang siya sa mga stage 1 cultivator, upang patalsikin sa selection ang mga stage 2 cultivator, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na siguradong sablay na naman ito, dahil ang ating bida nga daw ang nagplano.